Coach Yeng Giao, hindi nga ba talaga pabor sa pag-implement ng 4-point rule sa PBA at sinabing it's either a genius or an idiot idea ito na gagawin ng PBA League. At sino nga ba talaga ang makikinabang sa rules na ito? It's either teams, players, o ang commissioners. Tara't pag-usapan natin yan. Considerable naman na very exciting ang parating na season ng PBA Governors Cup dahil nga sa 4-point rules implementation na gagawin na to ng PBA League. Sobrang exciting dahil isipin mo, mula sa 27 feet away from the basket ang range ng 4-point line na to ng PBA na pinalayo ang scoring na to. At sigurado tayong magkakaroon ng mga exciting moments pagdating sa mga crucial games at di lang yan dahil siguradong panibagong mga play at sistema ang mga makikita natin pagdating sa game na to dahil siguradong kahit ang mga coach ngayon nag-iisip pa lang ng mga plano sa panibagong sistema na gagawin nila pagdating sa rules na to ng PBA. Lalo't ito ang unang beses na gagamitin sa liga ang ganitong klaseng 4-point rules. Isa pa malaking pagbabago mula sa mga defensive players ang ating mga matutunghayan sa parating na season dahil sa 4-point opportunity na yan sa game at siguradong malaki ang advantage dyan ng mga malalakas ang pulso at ang mga 3-point shooter sa mga team. Ang sigurado tayong makikinabang sa rules na yan. Talagang napakalaking advantage pagdating sa mga team na merong mga shooters pagdating sa labas ang ganitong klaseng rules ngayon ng PBA at siguradong malaki rin ang opportunity every game na magkaroon ng tambakan sa bandang dulo. Sa kabilang banda kung pabor sa mga players ang ganitong klaseng rules paano naman pagdating sa mga coach na sigurado ngayon pa lang nagpaplano na ng mga bagong sistema na magiging epektibo sa ganitong klaseng rules at kung paano nila magagamit ang ganitong klaseng plays pagdating sa mga crucial games. Kung si Coach Yeng Giao nga lang daw ang tatanungin na meron ng experience sa ganitong klaseng rules sa nangyaring 2023 All-Star Game ng PBA, ngayon talagang nagbibigay ng negatibong opinion pagdating sa 4-point rules implementation na to ng PBA at alam naman natin na isa ito sa mga outspoken coach ng PBA League. At kung siya nga lang daw ang tatanungin kung ang NBA nga raw na pinakamalaking liga sa buong mundo hindi sinubukan ang ganitong klaseng rules na talaga nga naman na may katotohanan ng bagay na yan na alam naman natin na isa nga ito sa very high risk rules na gagawin ngayon ng PBA League at walang kasiguraduhan kung magiging epektibo nga ang ganitong klaseng rules sa isang liga na mag-i-implement nito. Bakit nga ba sinubukan pa ng PBA League ang ganitong klaseng rules at sinabi pa ni Coach Yeng na it's either look like a genius or an idiot idea ang ganitong gagawing implementation ng PBA dahil wala naman talagang kasiguraduhan na magiging epektibo ang ganitong klaseng rules. But it's not make sense dahil alam naman natin mula sa mga teams, coaches, and players talagang mga risk taker ang mga ito at alam natin ngayon pa lamang siguradong nagpaplano na yan ng mga sistema na talagang magagamit pagdating sa 4-point rules na ito na ngayon pa lamang inaabangan na at isa rin sa dahilan kung bakit ngayon inaabangan na to ng buong fans ng PBA League. At malay naman natin talaga na magbago ang flavor ng game dahil sa rules na to at siguradong mabibigyan ng maganda at exciting game ang mga players at teams na maglalaban-laban sa parating na PBA Governors Cup.